Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ito yung unang spread natin, may pangalawa pa. Okay? So, basahin muna natin tong unang spread. Confessions, unveiling, coming clean messages, clarity, truth, intentions, honesty, confusion, uncertain, unclear, unsure. Kaya to. Fantasy, daydreaming, imagining, fantasize. Ito, thinking, missing you, craving, desiring, breaking point, limit, final straw, overwhelmed. Mukhang ano to relationship reading sila pa. Okay? Kaya lang ang dating dito, may someone na nasa breaking point na. Malamang-lamang di sila nag-uusap ngayon, kaya may isa sa kanila na nakakamiss dun sa isa na partner. Kaya rin nandito tong fantasy, daydreaming, imagining, fantasize. Kasi nga, more like, di sila nag-uusap nowadays. Mukhang nag-away sila. Pero hindi pa sila break. Although nasa breaking point na yung isa sa kanila. So, pag sinabi mong breaking point, nasa edge na ba ng mountain? Or ng something na parang mahuhulog na siya. Nasa sukdulan na or malapit-lapit na. Malapit-lapit na siyang sumabog o makipag-break. Yun na lang siguro. Confused kasi siya dito. Okay, may taong confused. So, malamang-lamang yung nasa breaking point siya yung confused dito. Gusto niya kasi mag-confess yung person niya sa kanya para makuha niya na tong clarity. Ang tanong, ano kaya nangyari? Anong nangyari? Bakit gustong mag-confess ng sino mang bida dito? Adi ganito na lang. Ang bida natin malamang-lamang ay Capricorn. Hindi ko nga lang masabi kung babae o lalaki or feminine o masculine energy. Pero gawin na nga lang nating term ay bida. So pag sinabi kong bida, Capricorn yung tinutukoy ko. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, pero yung bida natin, naghahangad siya ng confession mula sa partner niya. Alamin natin anong nangyari ba sa past. Anong nangyari para mag-lead yung bida natin
sa ganitong sitwasyon na gusto niya mag-confess sa kanya yung partner niya. Para makuha niya na yung clarity na gusto niya at confuse siya dito. Yek! Ano to? So, meron tayong coffin. Coffin moon at 3. Ano to? Marami kasing fear si si Capricorn or yung bida natin. Ngayon, may bumabagabag sa kanya. Kasi nandito yung moon. Magmukha na itong intuition. Feeling niya may kausap siyang iba. May kausap na iba si partner niya. Ewan ko kung sinong kausap niya, pero may kutob siya na may kausap siyang iba. Whether ex niya to or someone new. Ngayon yung gusto niyang clarity dito at confuse siya. Hindi niya sure. Kasi may confusion. Hindi siya sure kung tama ba yung intuition niya. Pero again, ang dating sa akin, depressed siya dito at puno siya ng fear or pessimistic yung bida natin. So again, ano yung bumabagabag sa isip niya ay baka may kausap ng iba or may someone else na yung partner niya. Ang tanong, totoo ba yun? May kausap nga bang iba? Totoo ba yung intuition niya na may kausap ng iba? Or may someone else? Yung partner niya. Oh! Well, parang ano to 80 to 100% tama yung hinala niya. Ganun ang dating dito, Dito yung star, child, at key. Feeling kasi ni Capricorn may iba nang nagpapasaya kay partner niya, or feeling niya kapag may kausap siya, whether through call or through text, nakikita niya na masaya siya pag hawak ng partner niya yung cellphone niya, or kapag nakatingin siya sa laptop o computer. Pag may kausap siyang iba, iba yung saya na pinapakita ng partner niya. Kaya baga feeling ni bida natin o ni Capricorn may someone else
since kinilarify na natin dito, mukhang malaki nga possibility na meron talaga. May ibang inspiration yung partner niya ngayon. Inspiration, aspiration. Lalo na siguro kung yung someone else ay mas bata dun sa bida natin or sa partner niya. Basta may child kasi dito more like baby face or mas bata sa magpartner yung someone else. So again, kung di bata talaga, mas bata, di baby face, mukhang inosente, mukha lang. Or may pagka childish, playful, pwede rin ganoon. Or kababata, angkat chat, pwede rin. Ngayon, ibang senaryo sabihin natin payat yung someone else, whether kilala niya to or makikilala pa lang, pero ganun dating, payat. Or pay attention, kailangan niya mag-pay attention dun sa mga dinescribe ko kanina. Or average yung height. Ayan, isa sa mga description nung someone else. Or smart siguro, intelligent, studious, confident na tao. So yan yung description. Anyways, ano pa ba matatanong dito? Ay, bago ko malimutan, maganda yung mata nung someone else. Baka yun ang nagustuhan. Anyways, ano pa tatanong natin dito? Mukhang tama yung hinala, hinala ng bida natin. Siyempre yung bida ay Capricorn. Ngayon, ibang mensahe. So ito ay mensahe mula sa partner niya, whether ang mensahe na makuha natin dito ay from past, whether in present or future. Okay? So general message na lang mula sa partner. I am keeping secrets from you and I hope you don't find out
O, di ba? Mukhang totoo talaga, o. May sinisikreto daw siya. Sabihin natin at sana hindi daw malaman ng bida natin. Sabi ng partner. Oh my God, totoo talaga. Kaya pala gusto ng tawag dito, makipag-break ng Capricorn. Nasa sukdulan na siya eh. Kaya somehow hindi siya sure kung tama nga ba na makipag-break o hindi, pero nasa breaking point na siya eh. Kaya pala gusto niya mag-confess yung partner kasi kutob niya nga meron, which is ganun na talaga yung tinakbo ng reading. Mukhang totoo yung intuition base dun sa Lenormand at kahit dito sa Oracle. Mensahe galing sa kanya, may secret daw siya. More like yun na nga yun, may kausap siyang iba o may bago siyang inspiration. Ito, my pride and ego got hurt, so I wanted revenge. Grabe rin na, I wanted you to hurt too. Hindi ko nga lang masabi kung someone new or ex yung kausap niya, but again, may someone else talaga. Hindi ko rin masabi kung bago lang ba sila o matagal na. Ang masasabi ko lang, may someone else talaga. Ngayon, sabi dito, nasaktan daw ang kanyang pride at ego, kaya gusto niya raw maghiganti. Gusto niya rin masaktan yung bida natin. Ewan ko kung ano bang ginawa ng bida natin, pero mukhang galit siya. Sa sobrang galit niya, kaya niya pinatos tong third party. Ayun yung way ng pag-revenge niya eh, maghihiganti. Oh my God. I don't feel guilty for I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. Hindi daw siya nagigilty sa kung paano niya tinarato yung bida natin. Umuulit yung ego. Ang ego daw niya ay napakalaki para mag-care dun sa bida natin. Oh my God. So literal na wala siyang pakialam kung masaktan o hindi, pero yun talagang gusto niya mangyari, masaktan, kasi nga gusto niya mag-revenge sa bida natin, at ang bida natin ay Capricorn. Ano bang ginawa ng Capricorn? Bakit ganito? So, alamin natin bakit ganyan ang galit niya sa bida natin. Kasi parang ang dating nagmukha lang rebound yung third party. Yun yung way ng paghihiganti niya. Gusto niya masaktan yung bida natin. Kaya yung naisip niya mag-cheat. At di siya, tawag dito, nagigilty sa ginawa niya. Grabe rin. Kasi, pag ganyan walang guilty, di sinadya niya yan. Intention niya talagang makapanakit. Pero ang tanong, ano kayang ginawa ng bida natin para mag-lead yung partner niya sa ganyang senaryo? Grabe rin. Well, kaya pala kasi niloko daw siya yung bida natin yung unang nagloko. May history na siya yung unang nagloko. Kaya pala naghihiganti siya yung partner, kasi nga ginaya lang niya yung bida natin. Kasi nga yung bida natin yung unang nagloko. Kasi ito, deceit.
ito partnership. So yung partnership commitment, yun na nga yung relasyon nila. So nag-end. Hindi ka, ano ba to? Site pala to. Oo nga, site. Nawalan na siya ng pagmamahal. Magmula noong nag-cheat sa kanya yung bida natin. Kasi ang dating kabalikan pa sila eh. So after mag-cheat ng bida natin, nagkabalikan pa sila. So kaya pala sila nagkabalikan. Yun ang plano ng partner na iparamdam sa bida natin yung ginawa sa kanya. Iparamdam yung sakit na naramdaman niya dun sa bida natin. Oh my God. Kaloka rin, oh. So, napaka-specific ng reading natin. Ewan ko kung sino makaka-relate sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero, again, gusto magiganti ng partner kasi nga, yung bida natin yung unang nagloko. Okay? Nagkabalikan pa sila eh. Tapos yung palang intention niya. Ang intention ng partner ay karmahin yung bida natin. So, pwedeng tumama sa inyo mismo to. Or sa kakilala nyo. Or mangyayari pa lang. Pero, ganun yung tinakbo ng reading natin. Anyways. Future na lang tayo. Ng future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon. Grabe, 22 minutes na tayo. Pa ako nag-end. Haba na ng video natin. Future outcome. So, ano to? Wheel of Fortune. The Fool. Teka, alisin ko lang tong ginamit kong deck at ayoko nang magulo. The Fool, 5 of Swords. Wheel of Fortune. Well, may The Fool tayo. Ano? So, may someone na nag-take risk. Nag-take risk na manloko sa 5 of Swords. So, malamang-lamang ang dating dito may mag-ibang ihip ng hangin. So, parang mag-iiba yung ihip ng hangin. Teka, dagdagan ko nga to. Ano tong Wheel of Fortune? Oh! 6 of Cups. So, kasi nga, ito yung energy nung partner. Nag-take risk siya na magloko. Ngayon, may Wheel of Fortune, mag-iibang ihip ng hangin. So, paano mag-iiba ang ihip ng hangin?
Ito, Six of Cups. Kasi ang Six of Cups ay rekindle ng romance. So, more like may reconciliation na maaaring mangyari. Hindi ko rin nakalain. Kasi masyadong complicated yung connection na to. Pero yun yung bida natin nagloko. Nagkabalikan pa sila. Tapos naghiganti yung partner. Ano ka? Tapos ang ending, future outcome, since pares naman nilang nasaktan ng isa't isa, ayun, nag-lead sa reconciliation. Since pantay na sila. Kasi nga nasaktan yung partner, di ba? Ngayon sinaktan din niya yung bida natin. So pares na silang in pain. Kaya siguro ganyan. Amanos na sila o pantay. Kaya ayan. Ibang ihip ng hangin at may chance pa palang magkabalikan tong mga to. Kaloka. So kailan kaya kaya maayos ang connection na to. Ayan natin. Kuha ko ng time card. So, mababang video to. Kasi wala pa tayo sa wala pa tayo sa clue. Yung general prediction natin, pati general advice, wala na nun. Kasi masyado na mahaba nga ang video. Anyways, tingnan natin kailan kaya maayos ang ganitong klaseng sitwasyon. Kailan ang reconciliation. Wag daw magmadali. Stop rushing things. In August. August na yan. To be exact, August 21, 2025. Di ba ka ngayong August din? Weekly reading to ngayong week din. Kasi last week na to ng August. Baka ngayong August din. Or August next year. So, kung dito ngayong August 2025, di August 2026. Keep going with the flow of life. Ito kasi, saka to, walang specific time frame, diba? Ito yung specific, August. So, sabi dito, keep going with the flow of life. So, ang dating, magpatuloy lang daw sa takbo ng, magpatuloy lang sa agos ng buhay. Walang time frame doon, diba? Di mo alam kung hanggang kailan ka magpapatuloy sa agos ng buhay. Ito naman, wag mong madali. So, malamang-lamang kung dito August 2025, di August 2026. Or kung di pa rin, hindi natin masabi nga kung kailan dahil itong time frame na dalawa ay walang lumabas na exact time frame. Pero at least, posible naman, di ba? Yun nga lang. Konti lang yung detalye na nakuha natin dito kung kailan yung posibleng date. Ito nga lang lumabas August. So again, huwag daw magmadali. Sabi, keep going with the flow. Magpatuloy lang sa agos ng buhay. So again, posible naman posible ang reconciliation. Kaya lang overall, since dalawa yung nagsasabi na wag mag-pay attention sa time frame, hayaan na lang natin kusang mangyari, di ba? Ganun lang yun. Kaysa yung mabaliw tayo sa exact date, baka ma-negative pa. Hayaan na lang natin kusang mangyari. Okay? Mas maganda nga yun surprise.
So again, posible naman. Yun nga lang, konti lang yung detalye kung kailan. Sabi ng August. Dalawa yung card na nagsasabi na wag mag-pay attention sa time frame. Mas lamang yung dalawang card na walang time frame. Pero again, who knows? Baka nga ngayong week din or next year. Next year, August. Hayaan na nga lang natin kung kailan. Basta, yun ang mahalaga. Posible naman eh. Hindi lang natin masabi kung kailan. Sa ngayon, anyways, dito na tayo sa clue. Ito yung clue natin. Possible partner ng Capricorn sa reading na to. Sagittarius, Cancer, o Aries. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Capricorn, kapwa nyo Capricorn, Aquarius, ito Libra, ito naman Mercury, so Virgo o Gemini. Ayan, dito naman tayo sa clue. So again, wala na yung general prediction natin, pati general advice, kasi masyado nang mahaba tong video natin. Ito nang uli. So kung di man tumama sa inyo tong clue natin, edi baka tumama dun sa person nyo kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So may someone na brunette. So pag sinabi mong brunette, brown. Kung hindi brown ang buhok, edi brown ang balat. Okay? Mature. So pag sinabi mo namang mature, pwedeng nasa 40 na yan. 40 pataas ang edad. Or, kung hindi man ganun, ay matured yung itsura. Kasi may mga tao sa panahon ngayon, matanda na siya agad tingnan. Kahit na bata pa siya. Yung nasa 20s pa lang siya, pero mukha na siyang nasa 30s o 40s. Ganun. Case to case basis. Siguro dahil na stress. Kaya, maaga tumanda ang itsura. Or ewan ko, pero may case kasing ganun. Matured yung itsura niya sa edad. So, again, kung dito 40 pataas yung age, ay mukha nang matanda agad yung tao compared sa edad niya. Okay? Ito, coarse curly hair. So, ganito buhok niya. Kulot na kulot or afro. So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. At ang huli, medium hair. So, pag medium hair, ay ayan, may kli talaga. Wala pa sa balikat o saktong balikat lang yung buhok. Anyways, dito na ako mag-end. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.